Pinaghahanap ngayon ang nasa likod ng napakalakas na pagsabog sa Tondo, Maynila. Ilang minuto matapos salubungin ang bagong taon. Nasugatan ng isang senior citizen at isang bata at napinsala ang ilang bahay at sasakyan. Saksi si Ian Cruz. Nabulabog ang kasiyahan sa Nara Street sa barangay 227 Tondo, Maynila. Ilang minuto pa lang ng taong 2026 ang lumilipas. Masagi salamin mo. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Sa isa pang video, diningang magkasunod na pagsabog. Tatlong bayan direktang naapektuhan. Wasak ang bahagi ng mga dingding at bintana. Ang tricycle naman ng pamilya Palma natuklap ang bubong at napinsala rin ang upuan. Sa lakas ng pagsabog, itong tricycle na nakaparada doon sa bandang dingding ay umusad nga ng halos 1 metro at ang ipinagtataka ngayon ng may-ari ng bahay, may nakita pa na isang malaking paputok na hindi sumabog sa bubong ng tricycle na ito. Nasira pati washing machine ng kanilang pamilya. May bumagsak ding debris sa loob ng kanilang bahay na nagdulot ng sugat sa harap ng binti ni Joseph. Pagkaputok nandiyan yan. Hindi siguro nasin diyan. Lumakbo. Pero malamang mas malaki pa yung pinaputok dyan. Biro mo, lakas. Ang nabalitaan daw ng kanyang misis. Ang sabi po ng mga nakakita, may naghagis daw po. Natalsikan din ng debris at nasugatan ang isang babaeng 10 taong gulang. Naglulusis po kami. Tapos? May biglang sumabog po. Tapos bigla pong tumakbo kami doon. May nakita ba kayo may mga naghihitsa ng malalakas sa paputok dito? Wala po. Naglulusis lang po kami. Si Chiba, tumatawid daw sa daan nang mangyari ang pagsabog pero hindi siya napuruhan. Pero napinsala ang bintana at screen door ng kanilang bahay. Napundi rin ng insidente ang ilaw ng kanilang refrigerator. Umano lang yung parang yung tenga ko parang nabingi siya konti. Tapos yung yung kala ko nga yung dito ko kasi nagluwa pero nawala naman din siya. Nasira rin ang isang motorsiklo. Ayon sa barangay, isang lalaki ang nakita umanong nakatambay sa tapat ng mga nasirang bahay. Ilang segundo bago ang pagsabog. Nakakulay itim. Hindi namin alam kung ano yung nilagay o ano about sa bahay, about sa motor. Tingin ko, paputok talaga. Malakas na uri. Kaya lang, malakas. Malakas talaga. Paputok ang tinitingnang mitsa ng insidente base sa post-plus investigation ng pulisya. Low explosive ang component daw nito at patunay ang anilay pushing effect sa tricycle. Titignan natin kung talagang sinadya niya ba talagang ilagay yon para masira yung mga kagamitan doon. Hinahanap pa kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Ayon sa Department of Health, 235 cases ang naitalang firecracker-related injuries mula noong December 21. 42% na mas mababa yan kumpara sa naitalang kaso sa pagsalubong sa 2025. Pero sa Tondo Medical Center, tumaas ang bilang ng mga naputukan. Mula sa 46 victims noong nakaraang taon, umakyat ito sa 70 sa bispiras ng 2026. 5 sa mga biktima naputulan ng bahagi o buong daliri. Usually ang mga nabibiktima is mga bata. Ang karamihan ay passive, around 61% yung passive namin. Baka hindi rin nagpapaputok ang karamihan sa 70 biktimang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang isa, nagme-makeup lang daw sa loob ng kanilang bahay nang tamaan ng paputok. Mata po yung natamaan. Napauwi naman po, nag-irrigate lang po tayo o nilinis lang yung mata. 7 pasyente naman ang dinala sa East Avenue Medical Center sa Quezon City sa buong magdamag. Karamihan, mga nanonood lang ng paputok. Ang pinaka-severe na nakita namin which required admission was yung naputulan ng part ng daliri. So yun lang naman. The rest are minor injuries. Muling paalala ng otoridad kahit pa sa mga minor o maliit lang ang tinamong sugat dahil sa paputok, ipatingin pa rin ito agad sa doktor. Dirty wound kasi yan at baka kailangan ninyong maturukan ng anti-tetanus prophylaxis. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.